Matagal-tagal na nating hindi nakikita si Kai Sotto na naglalaro, kaya naman marami ang nag-aalala at nagtatanong kung kamusta na nga ba ang ating pambato. Ano na nga ba ang status ng injury ni Kai Sotto at kailan nga ba ito makakabalik sa paglalaro? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. Enero ngayong taon ay nagkaroon ng torn ACL sa kaliwang tuhod si Kai Sotto sa laro ng Koshigaya Alphas kontra si Horst Mikawa. Kai fell awkwardly at ang resulta ay ang kanyang natamong injury na pumutol sa kanyang magandang season sa Japan B-League. Ayon nga kay Kai Sotto ay ito nga daw ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang playing career, which is understandable dahil nga ang torn ACL ay posibleng makapagtapos ng kanyang karera. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Kai at ang kanyang team, kaya naman sumailalim siya sa surgery noong Pebrero. Matinding rehab ang sumunod dyan kung saan sumasailalim sa kasalukuyan si Kai sa therapy gaya ng mobility work, light strength training at conditioning. Sa kabila ng frustration ay naging focus nga si Kai sa kanyang pagbabalik. Walang madali sa ganitong injury guys, but he knows na the comeback will be greater than the setback. Ayon sa mga doktor ay ang kanyang full recovery ay pwedeng umabot ng 1 taon, kaya naman posibleng makabalik siya later this year or early next year just in time para sa second window ng FIBA World Cup qualifiers kung saan 2 beses nating makakaharap ang Australia sa home and away games. Sa kabila ng injury na natamo ng ating kababayan ay buo pa rin ang tiwala ng Koshigaya Alphas, kaya naman pinapirma pa rin nila ito ng bagong kontrata para sa 2025 to 2026 season na posibleng magsimula sa Oktubre gaya ng nakaraang season. Bago ang injury guys ay maganda ang pinapakita ng ating pambato, averaging 13.8 points at 9 rebounds. Nagtala nga siya ng 12 double-double performances in 26 games. Sayang nga lang at naputo lang lahat ng ito dahil sa kanyang natamong injury. Kaya naman marami ang excited sa kanyang pagbabalik dahil Kai wasn't just playing, he was somehow dominating. Sa kanyang paglalaro naman sa Gilas Pilipinas ay sadly, hindi makakalaro si Kai sa FIBA Asia Cup ngayong Agosto sa Jeddah, Saudi Arabia, pero makakasama nila ito sa pagpunta nila dito para sa kanyang moral support. Ika nga niya, being with the team, even if not playing, still matters at sa totoo lang, ibang klase ang commitment ni Kai dyan. Kung ibang player lang yan ay panigurado, di sasama yan sa Jeddah para panoorin at suportahan lang ang kanyang mga teammates. Ang pagsama ni Kai sa Gilas Pilipinas sa Jeddah ay malaki ang maitutulong sa kanyang pagbabalik dahil more than physical recovery ay kailangan niya din makarecover mentally. Mahirap kalaban ng isip guys sa ganitong injury at ang impressive sa ating kababayan ay ang kanyang mental toughness. He's handled setback sa kanyang early playing career with grace and discipline. He took time to reconnect with family, refocus his goals, and work quietly but consistently. And at the age of 22 ay he is showing the mindset of a veteran. So what's next nga ba for Kai Sotto? Well, for starters ay nakafocus muna siya sa kanyang recovery till probably late 2025. Posibleng makabalik si Kai sa bagong season ng Japan B-League earliest first quarter of next year. At syempre, ang pagbabalik ni Kai Sotto sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers. At para naman sa NBA dream ng ating pambato, well, the dream is still alive. Ika nga ni ex-NBA player Jeremy Lin nang ma-interview siya earlier this year ay Kai Sotto still has the time para ma-fulfill ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Ang mahalaga nga daw ay magkaroon ng international exposure si Kai sa mga FIBA sanction games gaya ng mga Asian and World Basketball events ng FIBA. From there ay makikita ng mga NBA scouts ang kanyang improvements and readiness na maglaro sa liga. Nakita first hand ni Jeremy Lin ang laro ni Kai Sotto nang makasama ito sa practice noong nagte-training pa ito sa G-League Ignite. Nakita rin natin sa mga huling laban ng Gilas Pilipinas na slowly but surely ay pinapakita na ni Kai Sotto ang kanyang dominance sa ilalim, especially sa kanyang depensa. So hopefully ay makarecover fully si Kai Sotto sa kanyang torn ACL nang masimulan niyang muli ang kanyang road to the NBA. Ang story so far guys ng basketball career ni Kai Sotto is not about falling down, but rather it's about getting back up. Kaya naman kung naniniwala ka sa malakasang pagbabalik ng isang Kai Sotto ay mag-comment lang down below at huwag kalimutang i-like, share and subscribe for more Kai Sotto and Pilipinas basketball news and updates.